Okay, balik po tayo ngayon sa Ox. Kapiling pa rin natin si Ambassador Daniel Espiritu Yeah, ng thank you, Teddy. Dublin, Ireland. Okay, kanina pinag-usapan natin yung pagsisimula muli ng embassy, tapos yung mga nagawa na nila para ma-establish ito ulit. Ngayon naman, tinanong din natin yung mga priorities. Ngayon naman, ano yung actual programs and projects mo para ma-realize ito? Ngayon, pagdating ko sa sa mga concrete na programs and projects, ayun, kumbaga yan yung nitty-gritties of what we're doing. Sa diplomasya, minamabuti natin na constant yung tie-ups natin and contacts with the Department of Foreign Affairs and Trade of Ireland. No? Kasi doon napapag-usapan yung mga areas kung saan tayo pwede magtulungan. Like lately, pati mga kandidatura natin, nag-uusap tayo kung paano susuportahan, saan natin mga QPQs, saan natin sila pwedeng suportahan, saan naman nila tayo pwedeng suportahan. When it comes to international issues, yun, pinag-uusapan natin yung importante yung ngayon yan kasi nag-iiba na ang mundo. Yung the geopolitical situation is becoming more challenging compared to the ones before. So it's very important that for us small countries, that we are able to defend and promote the rule of international law. No, otherwise hindi tayo mabubuhay na the law of the jungle na might is right. No? Yes. So the laws must prevail. So kailangan nang magsuportahan tayong maliliit na bansa at magtulungan din. At the same time also sa sa area ng ekonomiya, minamabuti namin na magkaroon ng as much as possible business matching. No? Ano yung mga negosyo dito na pwede nating i-tie up with opportunities in the Philippines. The same with them. Yung opportunities naman dito na pwedeng pasukan ng mga Parang ang maganda, parang halos sabay kayong na nagsimula muli o di ba sabay kayong lalago? Parang gano'n, ano? So like ngayon, marami yung areas yan. I won't go to the details, no? Kasi medyo tedious dahil pag technical na. But suffice it to say na lalo dito, no? Meron dito mga mga convention on on IT, semiconductors. Pinupuntahan namin yan because we're looking for opportunities na kung saan pwedeng pumasok ang Pilipinas batay sa ating level of development sa mga technologies and capacities. Tapos minamatch natin doon sa appropriate in the Philippines na companies. In fact, just this May, nagkaroon ng tinatawag na the Mihil Ireland. Etong Mihil Ireland, Gaelic yung word na Mihil, parang convention. Ang tinututukan niya, yung digital animation. So, in the past, yung mga ibang kumpanya natin nag-attend na ng ganyan. But tinahanapan pa natin kung saan sila pwedeng magkasama. Kasi ang maganda dito sa mga convention na to, when our companies in the Philippines, the businessmen attend, they get to meet also their counterparts here. Makakapag-usap sila. Anong mga pangangailangan nila, anong ma-offer nila sa isa't isa. And then, dyan nagsisimula yung negosyo. So, yung mga ganyang activities. So, then, sa long run, ang iniisip namin na makapag-set up ng Philippine-Irish Friendship Society. So, wala pa. And then, hindi lang sa larangan ng civilian relations, kundi pati interparliamentary relations. In fact, may mga nagpo-propose na ng ganyan right now. Although it takes time kasi for that to mature. It takes years actually. Meron ding ongoing na negotiations for sister city agreement between di ko muna i-direct kasi ginagawa pa nila, ayoko ma-preempt yung mga syudad na involved, but there's this major city in the south in Mindanao that's talking to Danliri. Kaya kung sabihin nyo dito si Danliri. So yun. So maganda yun. Yung pag naparami natin yung sister city agreement, magandang area of collaboration niya kasi that's very wide. Nagko-collaborate sila hindi lang on political matters but also on trade, investment, education, exchange of students, cultural exchange. Napakaraming basta matatapatan lang nung natin mga local governments yung mga aktibidades na gagawin nila. No? Then aside from that, nire-restore na namin yung normalization of consular services dito. Which is good kasi hindi na sila kailangan lumipat papunta sa London. Mas mahal pa yung bayad mo sa reklamo kaysa sa pasaporte. And at the same time, syempre,
Sometimes kailanganin mo rin matulog sa London. Yeah, mag-hotel ka, mahal din ang hotel doon. Oo. So, napakalaking tipid yung dito na lang. Mm-hmm. And then sa future, ang plan namin, makapagsimula na rin ng mga outreach to yung mga malalayo dito. Dito sa Dublin. May ano lang mo kasi yan eh, may tinatawag kaming radius to be efficient. Kinakailangan at least 100 kilometers away. Kasi yung ang assumption is that within 100 kilometers, pwede naman pumunta ng Pilipino sa ng mga Pilipino sa embahada. But beyond that, like for example, Galway, Cork, Waterford, Limerick, lalo na Donegal, far to the north. Yan, pinaplano namin magpadala ng mga Meron pa nga, di ba, meron pa nga mga places mas malapit sa Belfast eh. Yeah, totoo. Tama, ano? Yun. Ano itong pangalan ng Dingle ba yun? Yung sabor dyan. Sa border ng Belfast. So, in which case, kung nasa border ng Belfast yan, yung mga taga-Belfast pwede din maka-avail ng some of our services. Yeah. Na yung, basta lang yung serbisyo ay yung tinatawag namin hindi jurisdiction bound. Like yung notaryo kasi yan. niya, no? Tulad yan. No? Kasi maglalagay ka dyan ng residence mo. Pag ang residence mo is somewhere sa Northern Ireland, Belfast, then that's under the jurisdiction of London. Pero kung hindi naman, pasaporte lang, mag-renew, they can renew even here. Okay. Open po kami dun sa ganun. Kasi meron mas din malapit eh. Mas madali sila sila meron din naman kasi nagwo-work dito sa city siguro. Oo. Nandito na rin naman sa malapit. Nandito na rin sila. Open kami na dito na sila. Tapos pagdating naman doon sa mga cultural exchange. Marami pa tayo dyan. Marami tayo dyan. Ano. Katulad nitong nag-June 12 tayo, meron tayo mga gano'n. In fact, may parang exhibit kami doon. And then, ang mas importante para sa amin, importante yung may Vang de Honorang Embassy, which primarily involves the diplomatic corps and the government. But nag-involve kami, karamihan ng participants, Pilipino pa rin, yung mga leaders. Di naman namin malalahat kasi 25,000 dito. Ang liit lang ng hotel. Yung hotel dito, maliliit lang yung space. But it was well attended, more than 150 yung nag-attend. Dami ding Pilipino. But more important for us are the ones being held by the community. Like nung Friday night, nag-hold ng isa sa Danliri, malaki. Yun, doon talaga lumalabas yung mga cultural presentation. Yeah. And then nung Saturday afternoon, that was June June 6. Meron din sa Crown Hotel near the airport. Yun talaga malaki yan. I think 800 yata yung nag-attend doon sa event na yun. Ang nag-host community, guest kami, but ang nag-organize ng community, doon talaga ako nakikita ng pinakamaraming cultural presentation. May fashion show pa sila ng Philippine costume. Pati yung mga parang fantasy, meron ganon. So, na-appreciate may mga guest kami na members of parliament, members of city council, plus mga Irish na mga kaibigan. They were able to appreciate yung beauty and color and diversity of Philippine culture. Yun. So, ano pang plano natin in the future na pwede na nating i-announce? Ayaw ko pang ma-preempt. Yung bukod doon sa sisterhood. Let me just say na parang ang daming maganda yung sisterhood potentials. dahil marami. Sa kanila na, sa baba na yun. In fact, ang gagalaw doon yung local government. Local LGU. And then, alam mo naman sa atin ng LGU, maangat pa talaga. At importante din kasi yung mga LGU natin, kumbaga through this sister city agreement, sometimes it's sister province agreement, through their exposure and collaboration with their counterparts abroad, na itataas yung level of yung technical competence. Yung tawag namin yan capability building, capacity building. Yun. So, especially on technical matters. Yun, at kahit na lang yung mga urban planning, kasi nag-evolve na yung urban planning ngayon. Hindi na gaya nung araw. Nagiging too technical na, like ngayon, computerized ng urban planning. Through such arrangements, na-expose sila doon sa mga best practices abroad na pwede nilang gamitin din sa atin. Okay. Depende na rin lang doon sa anong resources meron tayo. Available. Pero malaking bagay na yun na na-expose. Pero ito yung mahalagang tanong inaabangan siguro. Alam mo naman sa atin, gusto nung makapagtrabaho sa abroad. Not necessarily mag-migrate, kung hindi magtrabaho sa abroad. Malaki pa ba ang opportunity
opportunity ng mga Malaki, Pinoy malaki. na makapagtrabaho dito sa Ireland? Malaki pa. At because- anong areas bukod sa healthcare? Okay. Of course, number one yung healthcare. Yeah, Kasi healthcare. talagang urgent yan dito. Nurses. Ang haba ng pila dito for medical services month. Ang inaantay dito para magpapa-blood test ko lang baka 1 month. Natikman nyo na siguro, taga dito na kayo eh. But it's not only there. The other areas also na nagbo-boom ay yung financial services. Ang dami ng accountants na hinahire ang Ireland. No, at the same time, meron na rin mga nasa IT industries IT, because of the booming of yung Google, Meta, Yes. Apple. Dahil may mismong local headquarters. Yes. Hindi pala lang local yan, pa kaya ng regional dito sa Dublin ginagawa. Yan ang- Google, no? Actually, Facebook. Because of the tax system dito, mababa yung tax system dito. Yung global headquarters nitong mga companies na to, na American, nandito. Oo. So, ayun, yun ang ano nila, yun ang come-on nila na mababa yung taxes. So, dito yung lahat ng headquarters. Diyan sa ang tawag namin the Silicon Ducks. Kung sa US is Silicon Valley. Oo. Dito naman Silicon Ducks kasi nandun sa may gilid ng dagat eh. Yung mga ducks. Dati daw yan mga dating bulok na warehouse. Kinonvert. Kinonvert nila ito parang special economic zone for IT companies. Ngayon yung Google lang doon. Nakita ko yung building, napakalaki, dalawa. Okay. Dalawang malaking building, Google lang yun. Oo. Tapos, Tumang kami, malapit yun, sa nakita niyo, sa yun, Grand Tama. Canal Grand Station. Canal, di ba? Tama sa Grand Canal Station. Magkabila. Sa kabila, Grand Canal, nandun naman yung Convergys. Oo. Tapos, Tsaka yung Accenture. yung Accenture, nandito din. So, Oo. tad doon. In fact, meron doon, sa gilid noon, meron doong condominium unit, yung tinatawag nilang, the Gasworks Condominium. Several buildings yun, siguro parang 8 big buildings yun. Nakakapuno doon yung mga empleyado ng IT. Some of them, mga expats. Mga highly paid yun. So, magaganda yun. Sila din nakakapuno doon sa mga restaurant doon sa Pinas. So, yun. Ito pa isa. Maraming Pilipino doon. Hindi. Ito pa Maraming isa. Pilipino. Yung iba naman, mga Pinoy, gusto nila mag-aral din dito. Yeah, that's another one. Another Yeah. pwedeng... It's actually one of those things na pinopromote ng Ireland in the Philippines Yes. to attract yung Filipino students to study here because it's much cheaper than in many other Western countries. Oo. Tingnan ko yung average na. Well, si Tita nasa university. Nasa academy. Parang almost half lang yung matriculation, di ba? Yung matriculation fee. O kahit dito sa but of course it's not my job to promote them. It's the job of their embassy. Pero it's cheaper and then maganda yung quality ng education. The same with Tapos may also attracting them opportunities to go to the may Philippines. opportunities to work sa sideline. Yes. On the side. On the side and even to be hired afterwards. Yeah. Kasi yung narinig ko nakikita ko yung nami-meet ko yung mga bata. I guess just a month ago, pumunta dito yung mga Filipino students ng Trinity University. Tabi nila. Nandito ang leader si Agsalud, taga Pangasinan. Yun yung kinikwento nila na pagkatapos parang ang nangyayari, ang kwento ng mga estudyante, hindi lang sila, pati yung iba, na since nakaka-demonstrate ang mga Filipinos ng high performance, high grades, honors, tinatarget na sila for hiring. Okay. Yun, so malaking bagay yun. Ito pa isang magandang tanong. May isa pa pala. Another area, hospitality industry. Ayun. Ang dami ngayon dito na tourism, mga hotels. tourism, saka hotels na karamihan ng mga staff nila Filipinos. Yeah, Pati managers Filipinos. From managers to the pati waiters and cleaners. mga Pilipino. Meron. Yung pagpunta mo sa concerts, ang mga nag-cook, mga Pilipino. Pinoy. Lahat kabayan. Madali. Kabayan. Makaka-discount ka pa. Ito palagay ko wala kang masyadong problema dito siguro. Meron ba ding TNT rito? Tago ng tago? Maliit. Maliit kung meron man. Maliit. Tapos mukhang hindi ko nila lahat, pero sa observation namin, yung iba nakakakuha din ng trabaho. So na-legalize na. Yeah, na-legalize din. Because saka kung meron may skills. Maliit. Napakaliit. Kasi mahirap pumunta rito. Mahirap pumunta. Saka
yun nga, ang maganda dun sa mga nagtatrabaho dito sa atin, nire-recruit. Sa Pilipinas pa lang, nire-recruit na. Ayun. In fact, very active yung ano nila, yung companies and even the government. Mm-mm. Lalo ng 2001 yung unang batch ng mga nurses dito. Mm-mm. It was government initiated na ni-recruit sila from the Philippines. Yun nga lang, you have to adjust here kasi nung araw iba pa ang Ireland, di ba? Kasi yung parang pinakamalaking public hospital, St. James ba, tama? Oo. So maraming Pinay pala dyan. Pinoy doon. Ano ang dami nung National Day, ang dami kong na-meet sa kanila na mga since 2001 pa. Yun daw yung more than 25 years. The pioneer group ng malaki, ang pioneer group ng mga nurses na recruit ng Ireland dito. So yun. So mahigpit ang screening, ang recruitment and visa procedures, but maganda din kasi sigurado na legal yung mga pumapasok. Tsaka mas mataas. Tandaan natin, mas mataas ang euros sa Yes, dollars. yes, totoo. At, Nasa na yata, 70 plus na ngayon. And we have to be frank about it. Mas magaan-gaan ang buhay dito. Yes. Compared sa US. At saka yung hindi... yung quality of life. Yun hindi lang natrabaho. may balance dito. Yung correct. Yun ang proper term. Hindi siya layback, pero balance. Balance. And part ng loan nila yan, na kinakailangan mag-live ka talaga ng ganito. Hindi katulad sa Japan naman, yung sa train nila, di ba? Parang ang mga tao, parang mga langgam. Dito, hindi naman. Yun ang kagandahan ng maliit ang populasyon. Yun. So 5 million lang sila. Sa city, 5 million lang yata, 20 million yata. Buong Ireland. 5 million lang yung... Tapos, mga 30,000 ang Pinoy population, tama? Almost 30,000. Almost 30. Ayaw naman namin sabihin eksaktong nag-uusap kami niya ng embassy nila sa Manila. Para estimate nila around 30,000 pero sabi nila kasama na rin doon yung yung mga hindi talaga nag-stay dito, nag-move to other countries. Meron din kasi pumupunta dito na launching pad lang ito. Lalo na kung nakakuha na sila ng Irish passport, tatrabaho sila sa Middle East kasi mas mataas daw yung rate pag ang hawak mo Irish passport. So maraming pupuntang ganun. EU. Member ang... Hindi naman, but higher kasi sa Dubai yata ang some of the rates for European passport EU holders. member kayo, di ba? EU member ang Ireland. Pero hindi kasama sa Schengen. Hindi kasama sa Schengen. Hindi rin kayo kasama sa UK visa. Hindi. Hiwalay naman yun. Oo, pero sabi nila pag may UK visa, pwedeng lumipad. I would not say. Ayaw mo na. I leave it to them. Hindi mo problema yun. Kumbaga wala akong authority to speak. Yung embahada nila ang makakapagsabi yun. May ganong obserbasyon na narinig kami, but I'll leave it to them. Kasi normally naman nga, parang ganon ang observation na pagka meron ka ng visa dito or may visa ka doon sa kabila, parang mas madali kang kumuha ng visa sa kabilang bansa. But it's still the prerogative ng embahada ng kanya-kanyang. Okay. Alam ko, kinuha na namin yung oras mo ngayon. Pero baka meron ka pang gustong idagdag na sabihin sa ating... Ayun, yun lang naman ang consistent naman ang message ko dito sa Ireland. For Filipinos dito sa Ireland, let's maximize our stay here by doing by behaving properly here, not only in our jobs but also in the society. That we're able to show ourselves to be citizens of good standing of Ireland. And also as professionals na mapakita natin na may highest level of excellence and professional proficiency tayo. Because sa ganung pagkakataon, dalawang epekto na napapagsilbihan natin sila sa abot nating makakaya, at the same time, napopromote natin yung sarili nating career dito sa Ireland. Yun. So, it increases the value of the Filipino here in Ireland. Correct. Not only as individuals, but as a people. Kaya ngayon, as a race. basta marinig nilang Pilipino, iba yung pagtanggap eh. Iba dating, And then they're cheerful agad na yun. Ako sabi ko nga kanina, napakapalad namin na nakausap ka namin ng medyo mahaba-haba. Kami din. Karangalan din namin dito na nabisita nyo kami. At sana lahat ng ambassador ganyan. Kasi kung malungkot dito, palaging cloudy. Palaging maulan. Parang ang ulan dito, konti lang. Hindi katulad sa atin. Yun na nga. Nabigla nga ako
nung bago ako, may storm daw. Yun pala yung storm dito. Kulog lang, Oo, kulog. kulog lang. Saka kunting hangin-hangin, lumalagabog lang yung bintana mo. Okay na, di ba? Galing ako ng Bicol eh. Pag sinabi doon na storm talaga. Oo. Typhoon belt ang Typhoon Bicol. belt, lumilipad yung mga yero. Ay, Diyos ko. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po, Professor. Saludo po. Saludo sa inyo. Kami din. Saludo din ako sa inyo nakapag-stay na kayo ng matagal dito. Naging profesora na Dahil lang si po Ma'am. sa apo. Oo. Ganun talaga. It's the family. Yung si Sir Oo. Simon. Sandali lang po. I-off sige, ko lang sige, para... Okay. Alright. Kasi today, Ambassador, is Opo. also a very